connection today, pwede, pwede niyang mapanood itong ating recording. Pati kayo din kung gusto niyong balikan. So let's start our discussion with our first module, which is the aggregate planning and master scheduling. Pag sinabi bang aggregate planning and master scheduling, ano ang pumapasok sa isip nyo? Ano kaya ibig sabihin nito? Any thoughts on the term aggregate planning and master scheduling? Tanungin nga natin si Del Rosario, Jimila Del Rosario, good afternoon. Del Rosario. Good afternoon, sir. Yes, hello. Kapag sinabing aggregate planning and master scheduling, ano naiisip mo? In your own words, kung pag sinabi sa'yo yan, ano ang ibig sabihin niyan? Yung aggregate, sir, parang yung pinag-combine na dalawang, ah, parang pinag-combine siya into one. Okay, tama. Yung master scheduling naman, for example, ano ang naisip mo? Master scheduling, yung pagmamaster po ng schedule or mas effective na scheduling po para mas maging maayos or efficient. Okay, thank you, Del Rosario. So, yung sinabi mo sa aggregate planning, tama. Kumbaga parang i-combine mo lahat ng mga products na ginagawa ng isang company. And then master scheduling, hindi ibig sabihin nito is ito yung ima-master mo schedule. Pag sinabing master scheduling, as you will find out later on, ito yung parang pinaka-bossing ng lahat ng schedule. Kaya siya tinawag na master schedule. Kasi siya yung pinaka-susundan ng lahat ng iba pang schedule sa company. So for today, yan nga yung mga pag-uusapan natin aside from the other module on MRP and ERP. So for purposes of discussion, yung MRP, itong aggregate planning, specific nito, excuse me lang ha. Hintayin ko lang tumahimik saglit. Okay. So yung aggregate planning, hindi siya kaparehas ng mga planning na pinag-usapan natin nung nauna dahil long term nga yun. Aggregate planning deals with few months lang siya. So parang within a year, dun magagawin yung aggregate planning. And then yung pag-uusapan natin later on ng MRP at saka ERP, yun mas specific pa yun kasi weeks lang yun. So kumbaga nag-umpisa tayo dun sa long term, bumaba tayo sa aggregate planning na medium term, yung MRP and ERP, yun talaga yung short term. So sabi nga kanina ni Del Rosario, aggregate planning, pagsasama-samahin mo daw yung mga products sa isang unit para doon ka magpaplano. Tama yung sinabi niya. Pero ang kailangan nating i-emphasize dito is aggregate planning is in the intermediate range capacity planning. So, ang time horizon nito is 2 months to 12 months lang. So kagaya nga nung sinabi ko kanina, yung pinag-usapan kasi natin before na capacity planning, applicable siya for 5 years or more. Pero pag sinabing aggregate planning, ito yung medium term lang. Time horizon niya, 2 months hanggang 12 months lang. So normally, ginagawa to ng mga companies para yung mga seasonal o ibang fluctuation sa demand at saka sa capacity, ma-match niya, di ba? Kasi di ba napag-usapan natin sa capacity planning at saka sa forecasting before, na hindi palaging consistent yung demand at saka capacity. May mga pagkakataon na sobrang taas ng season, sobrang taas ng seasonal demand. So, halimbawa, pag summer, pagka Christmas, or kung any season na mataas ang demand, iba yung nagiging forecast compared dun sa regular. So, gumagawa tayo ng aggregate planning para masagot natin, ma-match natin yung mga seasonal na changes in demand or capacity. So, look at this figure. So, pinapakita dito yung different types of plans according to time horizon. So, napag-usapan na natin nung sa mga nauna nating chapters, yung mga long-range plan. Nandyan yung capacity planning na pinag-usapan natin. Location, kung saan tayo pipili ng location. Naalala nyo pa ba? Yung mga topics na to, yung mga location, capacity planning, product and service design, and then work system design, lahat ng yan pang long range plans.
3 years, 5 years, or even more. For this afternoon, ang pag-uusapan natin is yung nasa gitna, intermediate plans or aggregate planning. So dito, papaplanuhan mo kung ilan bang employee yung i-hire mo for this specific unit, specific time horizon, ilang output yung kailangan mo i-produce, ilang finished good inventory, magsa-subcontract ka ba, tatanggap ka ba ng back orders, ganyan. Yun yung pag-uusapan natin sa intermediate plans. And then sa mga susunod na chapters natin, pag-uusapan natin yung mga short-range plans. As in yung napaka-specific na. Pag sinabing production lot size and order quantity sa chapter 13, ang pag-uusapan natin dyan is gaano ba kadaming iproproduce ng factory natin on a daily basis or on a weekly basis. Ganun naka-specific pag short-range plans. Pag intermediate, nasa gitna pa tayo nung big picture at saka nung specific details. So as you will see, yung pagkakasunod-sunod ng ating planning, normally ganito siya. May mga inputs galing sa corporate strategies and policies. Ano ba ang gustong mangyari ng company natin as a whole in general? Tapos ano ba ang situation, ang landscape ng economic, yung mga kalaban natin, and political conditions that's happening in our environment. And then meron tayong aggregate demand forecast. Pag sinabing aggregate demand forecast, yung lahat ng demand sa lahat ng mga products and services ng ating company. Sa corporations kasi, alam nyo naman yan, hindi lang naman isa ang product na binibenta nila. Nagbibenta sila ng isa, tapos may mga variation pa bawat isang product, may mga iba't ibang flavor, may iba't ibang variant yung product, tapos may iba't ibang klase pa talaga ng product na binibenta. Lahat ng yon, lahat ng mga inputs na yon, pinagsasama-sama ng mga top management, president and vice president, para gumawa ng isang business plan. So sa business plan, of course, nandun yung details ng strategies na gagawin ng ating mga tao. Pero again, nakataas pa lang siya. Habang bumababa ka doon sa sequence ng planning, mas nagiging specific siya, mas nagiging specific yung pinag-uusapang product, service, or output. So after ng business plan, nandyan yung aggregate plan. So ito medyo detalyado na to ng kaunti. Pero hindi pa rin kasing detalyado kagaya ng master schedule as you will see later on. Kasi pag sinabing master schedule, ito na yung ano talaga yung gagawin in the next few weeks or days. Okay. Pag sinabing aggregation, tama yung kanina na sinabi kanina ni Del Rosario na big picture yung approach sa planning. Ibig sabihin, hindi mo paghihiwa-hiwalayin yung mga products na ginagawa mo. So kung halimbawa, gumagawa ka ang business mo ay gumagawa ng mga furniture ng mga bahay. So meron tables, merong chairs, merong bed, may cabinet, ganun halimbawa ang negosyo mo. Kapag gumagawa ka ng aggregate planning, hindi ka mo nagagawa ng plano per specific product. Sa aggregate planning, gagawa ka ng plano for lahat ng chairs, lahat ng tables. So hindi ibig sabihin nun pag sinabing aggregate na specific is yung model 1152, gagawa mo na agad ng plano. O kaya model 6763, gagawa mo na agad ng plano. Basta lahat ng chairs, pagsasama-samahin mo sa isang plano. Chairs, magkakasama lahat yan. Tables, magkakasama lahat yan. Hindi mo muna siya i-specify kapag nasa aggregate planning ka pa lang. So, ang gusto mo kasing malaman dito sa aggregate planning is yung demand na ine-expect mo for this particular planning period. Pag sinabing demand, andyan yung forecast, pero nandyan na rin yung mga orders sa atin ng mga customer natin. Di ba may mga nag-a-advance order? So pag nasa aggregate planning ka, kasama na yung specific na order, yung sure tayo na may kukuha sa atin, plus yung forecast pa rin. Kasi if you remember, pag pinag-usapan natin yung capacity planning na pang long run, forecast lang yung tinitingnan natin. Kasi syempre, hindi pa natin alam yung specific, di ba? Pero pag nasa aggregate planning tayo, meron na tayong inputs on the orders and kasama pa rin of course yung forecast. Depende dun sa mga historical experience natin. So ano ba yung mga inputs and ng aggregate planning, pati outputs nila? So of course, kailangan nandyan yung production rate, gaano ba kabilis o kadami mag-produce ang ating mga employees, yung facilities natin, available ba? Yung forecast. Pag sinabing forecast dito is ang pinag-uusapan
within 1 year lang ha. Hindi yung kagaya dati na nagpo-forecast tayo ng next 10 years. So ito as in within a year lang. Tapos inputs, iisipin mo kung kailangan mo ba magpa-overtime, kailangan gano'ng kadaming inventory yung i-require mo sa production team. And then of course, yung output dito is yung ano ba yung total cost ng plano natin. Ano ba yung level ng inventaryo na ikikip natin? Gaano kadami ang production na gagawin natin? Ilang employee ba yung kailangan natin? Mag-outsource ba tayo ng employee sa ibang company? Or meron tayong back ordering na tinatawag. So ganun ang inputs and outputs ng aggregate planning. Any questions so far? Naiintindihan natin yung konsepto ng aggregate planning? Talungin natin si Loyola. Loyola, good afternoon. Kish Chad, Larry, Loyola. Loyola, nandyan ka ba? Nako, si Loyola, nag-open lang pero wala naman siya dun sa table niya, sa cellphone niya. Tanungin natin si Dalope. Dalope, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, so narinig mo naman yung discussion natin about aggregate planning, no? Dalope. Yes, sir. Yung question ko siguro ngayon is nakita mo na ba o naintindihan mo kung ano ang difference ng capacity planning and aggregate planning? Sir, ang naabutan ko lang yung sa aggregate planning pa lang po. Okay. So, pero anong pagkakaintindi mo sa aggregate planning? Anong difference niya sa capacity planning? Sir, ang naintindihan ko po sa aggregate planning, parang ano po, Parang ano yon? Dalope, nawala ba siya? sir? Ayun, ano yung sinabi mo? Nag-share ka na ba? Anong naintindihan mo sa aggregate planning? Aggregate planning. Hala, ang dami ko nang sinabi. Hindi mo pala naintindihan. Sir, kasi ito pa lang yung yung naabutan ko. Ano yung naabutan mo? Ito po, itong PowerPoint na to. Kakapasok mo lang ba? Yes po. Parang kanina pa kita nakitang pumasok eh. Sir, Sige. kasi paputol din po. Okay, sige. Tatawag na lang ako ng iba. Si Colyado. Colyado, kanina pa kita nakikita so hindi pa pwedeng excuse na kakapasok mo lang. Ano sa palagay mo ang difference ng capacity planning at saka aggregate planning? Siguro Anong yung difference? aggregate kasi, sir, sabi, ang pagkakaintindi ko pa sa aggregate is hindi siya specific. Parang big picture siya. Parang hindi ka magbibigay ng, kunwari sa isang product, dapat lahat ng product. Ano? Okay, yung capacity planning. Sir? Yung capacity planning naman. Yung capacity planning, parang ano siya eh. Tapos, wait lang. Anong difference ng capacity ng aggregate plan? Tama ka dun sa sinabi mo sa aggregate planning. Pero ang question ko ngayon, anong difference na dun sa capacity planning? Siguro sa capacity planning, mas ano siya, parang yung plan niya is, ano ba, mas matagal. Correct. Mas long term kapag capacity planning. Ayun, Okay. sir, long term. Okay, thank you, Colyado. So, tama si Colyado kasi nga, pag sinabing aggregate planning, although big picture siya in a sense na pagsasama-samahin mo yung mga similar products kapag nagpaplano ka. Pero pag ikukumpara mo siya sa capacity planning, mas long-term pa rin yung consideration ng time horizon ni capacity planning. Kasi ang pinag-uusapan dito is 3 years to 5 years. So, mas matagal siya. Kumbaga, ang pinakauna talaga is strategic planning. Ito yung kung saan ba gustong pumunta ng company. Dito yung vision at saka mission ng company.
Bababa ka to a more specific capacity planning pero 3 to 5 years. Ngayon, nandito na tayo sa aggregate planning para malaman natin kung ano ba yung specifically plan natin gawin sa mga products natin. So sa aggregate planning, meron tayong proactive strategies. Proactive meaning si company ang magdidikta kung ano ang mangyayari. So merong dalawang option, pwedeng demand o kaya sa supply. Sa demand, para ma-impluwensyahan natin yung forecast, yung demand natin, pwede nating baguhin yung pricing, pwede tayo magkaroon ng promotions para maengganyo yung mga customer natin na bumili ng mas madami. Therefore, tataas yung demand natin. Pwede rin tumanggap tayo ng back orders, meaning wala pa man tayong production, kukuha na tayo ng order sa kanila para pag nagkaroon na tayo ng production, ibibigay na natin sa kanila right away. New demand naman, meaning kung dati, restaurant ka for example, kung dati nag-open ka ng tanghali, pero kung gustong gumawa ng bagong demand, magbubukas ka na rin ng morning para makapag-offer ka ng breakfast for example. So hindi ka na restricted sa mga pang-lunch o pang-dinner lang na menu. Yung isa pang proactive strategy na pwedeng gawin sa supply options naman, pwede kang mag-hire ng mas madaming employee para prepared ka na ma-match mo yung demand. Pwede ka rin magpa-overtime sa kanila. Or kung magastos mag-overtime or mag-hire ng workers, pwedeng part-time workers lang yung i-hire mo. Para at least ma-match nung capacity mo, yung capacity ng products mo, yung demand ng mga customer. Pwede rin tayo mag-keep ng madaming inventaryo para kapag may nag-order, available agad. Or pwede rin tayo magpa-subcontract, meaning yung ibang parts ng manufacturing natin, ipapagawa natin sa iba. Para anytime na kailangan natin, may maibibigay tayo sa ating customer. So yun yung mga proactive strategies natin. Pero meron tayo kasing tinatawag na mga reactive strategies. Ito yung strategies na ginagawa natin para lang ma-meet natin yung iba't ibang klase ng demand, iba't ibang level ng demand. Kasi kapag nandito tayo sa proactive, ibig sabihin tayo mag-iimpluwensya ng demand ng demand at saka ng capacity tayo ang mag-iimpluwensya. Kapag naman reactive, ibig sabihin nandyan na yung demand, tayo naman yung susunod. Naintindihan niyo yung diferensya ng dalawa? So yung kanina, tayo ang magdidikta ng demand at saka capacity natin through these options, demand options and supply options. Sa reactive strategy, tayo naman yung sasagot na lang. Susunod tayo dun sa kung ano yung ginagawa ng demand. So pag meron dalawang klase ng strategy, reactive strategy, pwedeng level capacity strategy or chase demand strategy. Kapag level demand strategy, steady lang palagi yung output natin. So pag sinabing 400 lang palagi yung production natin. Ngayon, kung halimbawa, konti yung order sa 400, halimbawa ang order 200 lang, inventaryo natin yung 200 na natitira. Para kapag next month, biglang tumaas yung demand, yung production natin ng previous month na ibibigay natin. Kapag naman chase demand strategy, so ayun, sasabayan mo talaga yung kung gaano kadami yung demand, dun mo rin dadamihan ng iyong production. So ito yung advantages and disadvantages ng level approach and chase approach. So unahin natin yung level approach. So syempre ang advantage niyan, stable yung output rate mo at saka workforce level. Hindi mo kailangan magpa-overtime, wala kang masyadong excess time sa mga employees. Pero ang disadvantage nito, masyado kang madaming inventaryo. As you will find out later on, kapag nagkikeep ka ng inventaryo, binabayaran mo yung warehouse, meron kang carrying cost, so may cost na nai-incur yung company. Pag naman chase approach, well, ang advantage niyan, syempre, yun nga, wala kang masyadong babayarang inventaryo kasi hinahabol mo lang yung demand. Tapos yung mga workers mo is madaming ginagawa dahil palaging may hinahabol na demand. Ang disadvantage naman nito, of course, costly yung mag-a-adjust ka palagi ng level of workforce, gaano ba kadaming empleyado yung gagamitin, palagi kang mag-a-adjust dahil nga may hinahabol kang demand. Okay, so meron tayong dalawang techniques sa aggregate planning para magawa natin kung ilan ba yung magiging workers
para ma-meet natin yung demand, ilan ba yung production capacity ng mga workers natin. May dalawang types of techniques. Yung una yung trial and error, pangalawa is mathematical techniques. So ang pag-uusapan natin ng mas detalyado ay yung trial and error techniques. Although papasadahan natin yung mathematical techniques para at least alam nyo kung papaano gumagawa ng plano ang isang company. This is also applicable sa mga HR majors kasi usually kapag nagsabi ang production team ng requirement nila sa mga employees, kayo naman as HR ang maghahanap ng mga employees na ipapasok. And secondly, kayo din ang magsasabi kung available na ba ang hinihingi nila na workforce capacity. So dito muna tayo sa trial and error techniques. So of course dito gagawa tayo ng mga tables o ng mga graphs para ma-compare natin yung demand na kailangan nating habulin versus yung existing natin na capacity. Because again, palagi nyo tatandaan, sa aggregate planning or planning in general, kailangan palaging match yung demand ng customer sa supply na meron tayo. So dito sa aggregate planning, titingnan natin kung paano natin mamamatch yun, yung demand ng ating mga customers. Sa trial and error approach, gagawa tayo ng tables o kaya ng mga graphs. So ganito natin siya gagawin. So ito yung first example natin ng trial and error. So first, ang ating situation is yung yung planners of a company that makes several models of skateboards. So itong company natin, skateboards yung ginagawa. Maraming iba't ibang klase ng skateboard, pero pag aggregate planning, magsasama-samahin natin sila sa isa. So lahat sila ay skateboards. So meron tayong pinag-uusapan dito na 6 periods. So itong 6 periods natin, let's assume 6 weeks yung pinag-uusapan natin. So sabi dito, dun sa loob ng 6 weeks, ito yung forecast. Actually, halos level naman sila. Iba lang ang forecast, mas napataas nung week 3 hanggang week 5. Kasi yung week 1, 2, and 6, 200, 200 lang. Yung week 3, 4, and 5, tumaas siya, 300, 400, and 500. Sabi dito, ang pasweldo daw natin sa mga employees natin, $2 per skateboard, yung mga regular na employees. Pag nag-overtime sila, $3 na yung bayad. And kung i-outsource natin yung paggawa ng skateboard sa ibang company, $6 per skateboard yung cost. Yung inventory natin may cost na $1 per skateboard. Ibig sabihin, pag nag-produce ka ng sobra, so available yung skateboard right away, pero syempre magbabayad ka ng $1 per skateboard para dun sa mga warehouse na paglalagay mo ng mga skateboards. And then back orders, ito yung mga habulin mong order. Ibig sabihin, nag-order ka, may nag-order sa'yo na company, na customer, tapos hindi pa available agad yung mga skateboards, pero kapag naging available na siya, may additional cost para sa'yo na $5 per skateboard per period. Okay, so ngayon, ang plano nila is they want to evaluate a plan that calls for a steady rate of regular time output. So kumbaga gusto nila, steady lang yung production ng mga regular employees nila, ng mga regular workers. Walang mag-overtime, walang isa subcontract. So ibig sabihin, kapag may kulang sa demand, hahabulin yon sa mga susunod na production. Pero kung sobra naman yung demand, sobra yung supply versus demand, ilalagay muna nila sa inventaryo yung mga sobrang skateboard na ginawa. Naintindihan? Ang plano dito kasi, 'di ba, steady rate of regular time output lang sila. So kapag ang demand ay mas madami kaysa sa supply, iba-back order sila. So, naka-backlog sila. So, kung may order ka sa akin ngayon, hindi ko mabigay, next month ko ibibigay. Kapag naman sobra ang supply dun sa demand, ang gagawin, itatabi muna natin sa inventory yung mga skateboard, tapos maghihintay tayo na may mag-order ng panibago. Ganon yung plano nila dito sa ating example. Our task is to prepare an aggregate plan para dito sa ating mga skateboards. And ang tanong is magkano ang
total cost ng plano natin. So assuming ang sinabi natin na level output rate ay 300 skateboards dun sa regular time natin. Ibig sabihin, 300 units ang kayang gawin ng lahat ng mga regular employees natin. Tapos, ang gusto natin, ang ending inventory pagkatapos ng 6 na periods ay 0, walang matitira. Tapos, meron tayong 15 workers na kayang gumawa ng 20 skateboards per period. Okay, so gawin na natin siya. So, yung forecast natin, ito yung solution using trial and error techniques. Forecast natin is 200, 200, 300, 400, 500, 200. Ito yung ating given forecast for the next 6 periods. So sabi natin, ang gusto lang natin, regular lang ang gagamitin natin. Walang overtime, walang subcontracting. So sabi sa given, 300 units yung level output rate na gagawin natin. So 300 yung kayang production. Okay. So ngayon, titignan natin kung kaya nating i-meet yung ating demand or sobra ba yung ating supply. So sa first period, output na 300 minus forecast na 200, may sobra tayong 100. Ganon din sa second period, may sobra tayong 100. 300 minus 200, 100. Sa third period, sakto. Meron tayong 300 na forecast, 300 din yung production natin. Sa fourth period, kulang na. Kasi yung ating forecast ay 400, pero 300 nga lang tayo, and so on and so forth, hanggang sa dulo. So ngayon, ito yung nakikita natin na difference ng output natin versus dun sa demand forecast para dun sa mga products natin. Gagawa tayo ngayon ng inventory schedule. So wala tayong beginning inventory, so 0 yan, dahil wala pa naman tayo na produce. Ang ending inventory natin is 100. Saan galing yung 100? Ito yung sobra ng first period. So beginning is 0, ending is 100. Ito yung sobra natin for this period, ending, na siya din naman yung magiging beginning sa susunod na period. So yung ending mo this period is 100, yan yung magiging beginning mo sa second period. Tapos, syempre, kung meron kang beginning na 100, tapos gagawa ka ulit ng 300, so meron ka ng 400, di ba? 100 plus 300, 400 na. 200 yung order sa'yo, yung forecast. Excuse me. 200 yung forecast. So 400 minus 200, ang inventory natin ending is 200. Naintindihan kung paano ginagawa yung inventory schedule? Tanongin natin si Graho. Graho, good afternoon. Good afternoon po, sir. Nasusundan ba kung paano ginagawa yung inventory schedule? Yes po, sir. Para sa akin po, okay lang. So class, just in case merong hindi masyadong masundan, please let me know as soon as possible para hindi kayo maiwan, para sabay lang tayo. So thank you, Graho. So again, dung first period, 0 yung beginning inventory kasi wala pa tayong ginagawa. Tapos 300 yung ginawa natin for this period. So 0 plus 300 equals 300 minus ilan ba yung order? 200. So may matitira tayo na 100. Yun yung ating ending. Yung ending for period 1, yun ang beginning ng period 2. So 100 plus production na 300 equals 400. Ibabawas natin yung order na 200. So 400 minus 200 equals 200. 200 yung ending natin. Yung ending ng second period, yan yung magiging beginning ng third period. So 200 plus yung regular production natin na 300, 500, minus yung order na 300 sa demand, 500 minus 300 equals 200. So 200 yung ending dito. So ganun ulit. Yung 200 dito, siya yung magiging beginning sa period 4 and so on and so forth. So kung makikita nyo, nasunod yung target natin na 0 ending inventory at the end of the period. Kasi yung total forecast natin na 1,800 at saka yung total production natin na 1,800 is equal. So kung hindi ka nag-aggregate planning, pag nakita mo yan, walang problema. Kasi equal naman yung demand dun sa supply natin. Nagkakaroon tayo dyan ng problema kasi kung makikita mo sa period 4 tsaka period 5,
mas madami yung demand versus doon sa ating supply. Demand is 400, our supply is 300. Demand is 500, our supply is 300. So in this case, kailangan natin na tingnan kung saan ba tayo magkakaroon ng problema para gawa na natin agad ng paraan. So sa inventory schedule, gagawa tayo ng average kasi ito yung magiging basehan natin sa cost. Yung average inventory. Kasi sabi sa given kanina, di ba, ito. Nasaan ba yung... Note that the planned ending inventory is 0. So, ito pala. Yung cost ng inventory natin is $1 per skateboard per period on average inventory. So, kumuha tayo ng average para ito yung magiging basehan dun sa cost of inventory. Kasi ito yung ilalagay mo sa warehouse mo. So, may cost ka ng $1 per unit per period. So, average nitong dalawa, 0 plus 100 divided by 2 equals 50. 100 plus 200 divided by 2 is 150 and so on and so forth. Backlog naman, paano ba ito kinukuha? Kapag merong order na hindi mo nabigay, ilalagay mo siya sa backlog. So dito, kung makikita nyo, palaging 0 dahil lagi namang nabibigay yung order. Kasi palagi tayong may sobra na inventaryo, di ba? Kaso dito sa period 5, kung makikita mo, ang ating beginning inventory is 100. Tapos ang production is 300. So 400 siya. 100 plus 300. Kaso ang order natin is 500. So ibig sabihin, yung 400 lang yung mabibigay natin. Yung 100, backlog natin. So yung backlog, next period mo pa siya mabibigay. So kaya nandyan siya. And then again, yung backlog is meron pa rin tayong cost. So ang cost natin sa backlog is or back order is $5 per skateboard. So ngayon na nakagawa na tayo ng ganitong schedule, ipapasok na natin yung mga cost. So sabi natin sa given, ang regular employees is $2 per skateboard. So 300 yung production nila. So 2 times 3 equals 600. 600 all the way. Wala tayong cost for overtime, subcontracting, and hiring and laying off kasi hindi natin ginawa yan. So, 0 yan lahat. Ang inventory natin may cost daw na $1 per unit. Tapos, ang basehan natin is yung average inventory. So, i-multiply mo lang sa 1, itong average, ito, 50, 150, 200, 150, 50, 0. Yan din yung inventory cost. And then, ang back orders natin, sabi natin is 5 per unit. So, yung 50, ay sa period 5 na 50, 5 nga ba? So, yan yung ating 100 pala. 100 yung backlog natin sa period 5 times 5 is 500. So, i-add natin lahat ng cost per period. Our total cost is 4,700. Naintindihan kung paano siya nakuha? Naintindihan kung paano siya nakuha? Tanungin ko nga si Julian. Dennis Julian. Good afternoon, Dennis Julian. Naintindihan kung paano kinuha? Sir, yung cost? yung naguluhan lang ako medyo dito sa trial and error techniques. Alin dyan? From sir? From period 1, sir. Kung paano yung sir, yung pagkasunod-sunod ng from period 1 tas yung sa period 2 and so on po. Medyo okay. na-delay lang po. Sige, padaanan ko na lang ulit ng mabilis. Pero actually, mas maiintindihan mo to kapag binalikan mo itong ating discussion. So, ito, sabi natin dito, yung forecast given, 200 sa period 1, ganoon din sa period 2, then iba yung given sa 3, 4, 5, 6. Yung output natin, 300 all the way. So, ilalagay mo lang siya. And then, magko-compute ka ng output minus forecast para lang malaman mo kung sakto ba yung output mo dun sa forecast. So, 300 minus 200, 100. 300 minus 200, 100. And so on. So, kung ang concern mo is hindi mo maintindihan yung pagkakasunod-sunod, mag-uumpisa ka sa taas. Tapos gagawin mo yan lahat per period. So, from top Sir, to bottom, sige. Yung sa beginning and ending na po. Doon po Okay, ako sige. nalilito. So, okay. So, sa beginning,
sabi sa ating problem, wala siyang beginning inventaryo. So, 0 siya dito sa simula. Pero may production siya na 300 ng period 1. So, 0 plus 300 equals 300. May order siya na 200. So, 300 minus 200 equals 100. So, yung 100 yung ending niya. Naintindihan? Nasundan mo, Julian? Julian, nandyan ka pa ba? Opo, sir. Okay, 0 minus nung regular, sir, tas minus sa forecast. Hindi minus, 0 plus 300. Kasi 0 yung 0 umpisa plus mo. Gumawa ka ng 300. So 0 plus 300 equals 300. Minus yung forecast na 200. Yung forecast. Oo. Okay, sir. So, Tas so and so on na po yun hanggang yes. 5. Oo. So Hanggang yung period 100 5 na Okay, sir. ending mo sa period 1, siya yung magiging beginning mo sa period 2. So yung ending Okay mo na ng po. period 2, yun ang beginning ng period 3. So ganun lang siya. Tapos nag-compute ka lang ng average kasi ang cost natin ng inventaryo is on average. Sabi sa given, di ba, inventory is $1 per skateboard per period on average inventory. Nakuha na, Julian, Dennis? Okay. Okay na po, sir. Okay. Salamat. Yung iba, nakuha ba? Gayahin niyo si Julian kung merong question, tanong agad para mabalikan agad natin. So, okay. So, I'll assume naintindihan naman ng iba kaya tahimik or nahihiya magtanong. Pag nahihiya magtanong kayo sa akin later on. So, ganun yung trial and error technique. So, kaya siya trial and error kasi i-adjust mo tong table mo na to kapag natapos na halimbawa yung period 1. Kasi syempre, mag-iiba na yung ending inventaryo mo dahil pwedeng mag-iba na rin yung demand forecast. So, kaya siya nagmukhang trial and error. Pero para sa ating, for purposes of our practice, i-assume natin na hindi pa tayo mag-a-adjust. Kumbaga, ito na yung gagamitin natin dun sa ating computation. So, merong dalawang mathematical techniques, linear programming and simulation models. Normally, ito yung mga pinag-aaralan ng mga taga-operations management. May ganito silang subject. Yung ang tawag ay operations research or management science. So sa atin, hindi na natin pag-aaralan kung paano mag-compute ng linear programming and simulation models. Kasi mga computerized models ito o may mga formula na ginagawa na hindi natin pag-uusapan sa klase natin. So this is the summary of planning techniques. So yung pinakita ko sa inyo, yung spreadsheet technique or yung trial and error technique. So madali lang siyang gawin, madaling maintindihan, pero hindi palaging optimal yung sagot. So kumbaga, kung hindi naman masyadong complicated yung demand and supply natin, okay na yung spreadsheet. Pero kung mas magiging komplikado yung ating demand and supply, mas magandang gamitin yung mga mathematical models kagaya ng linear programming and simulation. Okay? So ngayon, pag-usapan natin. Wait lang, break lang tayo ng 1 minute na ingay. Okay, sorry, maingay. Ngayon lang yan, next week wala na. Okay, so yung kaninang pinag-usapan natin, aggregate planning para sa production company, sa mga gumagawa ng goods. Paano naman yung aggregate planning sa services? So normally, yung mga services gumagawa ng variable pricing. So, sino nakakaalam sa inyo ng mga early bird discount? Yung mga, kung nagko-collect kayo ng sticker sa Starbucks o kaya sa Coffee Bean, minsan nagkakaroon sila ng double stickers day. Ang tawag doon, variable pricing. Kasi ang ginagawa nila, kapag mababa ang demand, bababaan din nila yung presyo para magdagsaan yung mga tao. So, pag nagdagsaan yung mga tao, tataas yung demand. Kasi binabaan nila yung presyo nila, di ba? Ngayon, kapag naman masyadong madaming customer, doon sila nagpe-presyo ng mas mataas. So, hindi ko lang alam kung nag-iinom kayo. Pero may mga di ba? Ano nga bang tawag doon sa hours na yon kapag maaga pa? Anyone can help me? Anong tawag doon sa pag nasa inuman tapos pumunta ka ng Papa Doms tapos maaga pa, mas mababa pa yung presyo? Ano nga ang tawag doon? Sa ganong rate?
Basta. So halimbawa, nagpunta ka ng Papa Doms noong wala pang pandemic, kung pumunta ka doon ng mga 7 o'clock, ayun, naalala ko na, happy hour. So kapag pumunta ka doon sa mga bars, kapag sinabi nila na happy hour, mas mura yung presyo ng mga beer at saka ng mga inumin kasi mas mababa yung demand. Pero pag natapos na yung happy hour, tataasan na nila yung presyo nila kasi masyadong madaming demand. 'Di ba? So, ganun yung aggregate planning kapag sa services. Gumagamit sila ng variable pricing. Okay? So, ano pa ang mga possible differences ng aggregate planning sa manufacturing and services? So, pag sa service, mahirap i-predict kung ilan yung demand. Pwede kang mag-estimate pero mahirap i-predict dahil kung halimbawa nga bar yung sayo, yung business mo na service, hindi mo alam kung gaano kadami ang pupunta. Pwede mong i-predict, depende kung weekend ba yan o kung merong okasyon, pero yung on a daily basis, hindi mo mapapredict yung demand. Capacity, mahirap din siyang i-plano dahil pwedeng ang dami biglang customer, konti lang yung mga waiter mo o kaya yung cook mo, konti lang. So, mahirap siyang i-predict din. The same may with labor flexibility. Pero sa labor flexibility, medyo mas advantageous siya. Kasi minsan, kung kulang ang iyong waiter, kung wala namang ginagawa yung cook, pwede siyang maging waiter, di ba? So, ganun yung advantage ng labor flexibility pag sa services. And then, isa pang major difference, of course, yung service kasi, nangyayari siya kung kailan services occur when they are rendered. Ibig sabihin, nagkakaroon lang ng service kapag ginawa na siya. Hindi ka pwede magkaroon ng inventaryo kagaya ng sa goods. Okay. So ngayon na nakagawa na tayo ng aggregate plan, nakita na natin yung sa example natin kanina sa skateboard. So sa skateboard plan natin, nakagawa na tayo ng aggregate plan. Kailangan naman natin i-disaggregate yung plano natin. Meaning, i-convert natin o i-decompose yung aggregate units into actual units. So, kanina pinag-usapan namin nung tinawag ko si Kulyado na kapag aggregate plan, magkakasama lahat ng similar products. So, example natin, lahat ng skateboards magkakasama. Pero kapag nagawa mo na yung aggregate plan, di-disaggregate mo naman siya ulit para mas maging specific ka na. So, gagawin mo na siya per model. So again, nagsimula tayo ng aggregate planning. Pagkatapos ng aggregate planning, mag-disaggregation tayo. Ibig sabihin yung magkakasama sa aggregate, maghihiwa-hiwalayin mo na siya ulit. Yun yung disaggregation. Para makagawa ka ng master schedule. Master schedule, ano ba yung master schedule? Ito yung schedule na nagpapakita kung gaano kadami at ano ang timing ng production mo. Master schedule or master production schedule, parehas lang yung ibig sabihin niya. Inaalis lang yung production minsan kasi paano kapag services, di ba? But master schedule is the schedule that indicates the quantity and timing of planned production. Ibig sabihin, kailan ka gagawa nung skateboards na example natin kanina. Doon makikita ang master schedule. So ang difference niya, for example, sa aggregate plan, sabi natin, ang planned output natin, halimbawa ng January ay 200, February ay 300, March ay 400. Sa master schedule, naka-breakdown na yan kung ano ba yung 200 na gagawin mo ng January. So magkakaiba na siya. Specific na siya. Nag-disaggregate tayo, tapos ito na yung master schedule. Okay, so syempre kapag merong master schedule, merong master scheduler. So siya ang mag-o-order ng mga raw materials, siya din ang mag-ensure na darating yung raw materials in time for the production. Siya din magsasabi kung merong delay sa pagdating ng materials or may delay sa production. Yan yung trabaho ng master scheduler. So kapag gumagawa ka ng master schedule, syempre ang inputs mo of course yung beginning inventory. Ilan ba yung meron ka ngayong produkto? Ilan yung forecast, ilan yung demand, ilan yung mga existing na nag-order na. Kasi again, magkaiba yung nag-order na sa'yo at saka yung forecast. Kasi kung merong sure na nag-order sa'yo, edi masaya. Pero, meron ka pa ring forecast. So, mas madami pa rin doon dapat yung gagawin mong production. Tapos, i-add mo yung beginning inventory.
Ngayon, yung master scheduler, gagawa siya ng schedule. Magkakaroon siya ngayon ng projected inventory, master production schedule, and uncommitted inventory. Ibig sabihin, ito yung sobra sa inventaryo mo. Ang objective natin, hindi masyadong madami yung sobra. Pero dapat meron tayong sobra para kapag may umorder, may maibibigay din tayo agad-agad sa kanila. Di ba medyo malabo? Sabi natin, bawal may sobra. Pero gusto natin merong sobra para maibibigay natin kapag merong umorder. So it's all about timing. Kaya natin pinag-aaralan to kasi kailangan magaling ang timing natin. So for example, meron tayong company that makes industrial pumps. Gusto niyang gumawa ng master production schedule para sa June and July. Sabi ng marketing, 120 daw ang pumps na magagawa niya ng June, 160 sa July. Tapos, evenly distributed daw yung demand over the 4 weeks in each month. So kung 120 sa June, 30 per week ang demand. 160 sa July, 40 per week ang demand sa July. So suppose, ang beginning inventory natin is 64. Tapos meron na tayong mga customers na nag-orders. Ito siya. So gagawa tayo ng master schedule ngayon. So ito yung given, 30, 30, 30, 30 sa June, 40 sa July. Kasi ito yung mga orders na, as in nag-order na sa atin na kailangan nating ibigay. So 33, 20, 10, 4, at saka 2. Meron tayong beginning inventory na 64. Unlike sa una nating example na 0, yung beginning inventory, dito meron tayong 64. So gagawa tayo ng projected on-hand inventory. Ito yung kung ano yung matitira sa atin. So sabi natin, meron tayong 64 na beginning plus 30 na forecast. Ibig sabihin, ito rin yung gagawin natin. 64 plus 30 equals 94 minus yung orders, 33. Ay, mali. Mali pala yung sinasabi ko. Teka. Customer orders are larger than forecast in week 1. Okay. So ganito, para malaman natin yung projected on-hand inventory, i-compare mo yung forecast at saka yung order itself. So ang forecast natin is 30, tapos yung order itself natin ay 33. So ang gagamitin natin dito is yung 33 kasi mas mataas yung order versus dun sa forecast. So beginning inventory is 64 minus committed orders, 33, equals 31. So 31 yung projected on-hand inventory natin. 64 minus 33 equals 31. So ibig sabihin, ito na yung magiging ending inventory natin. Ito yung beginning inventory ng second period. So i-compare natin yung forecast versus order, 30 versus 20, mas mataas yung 30, so 30 yung gagamitin natin. So 31 na beginning minus 30 equals 1. Ang ending inventory natin ng period 2 is 1. So yan din yung beginning inventory natin. So 1, tapos i-compare mo kung alin yung mas mataas, forecast or orders. So forecast yung mas mataas, so 30. 1 minus 30 equals negative 29. Ibig sabihin, kulang na yung inventory natin ng 29. Tapos gagawin mo siya hanggang sa dulo. Okay, naintindihan natin kung paano siya kinompute, projected on hand. Julian, nasundan mo siya? Dennis Julian, good afternoon. Nasundan mo siya? Opo, sir. Oo. Opo. Okay, so since nag-negative yung projected on-hand inventory natin, kailangan meron na tayong production na gagawin. Ang tawag doon ay yung MPS, yung Master Production Schedule natin. Kailangan dagdagan mo na siya. Sa given natin, ang lot size natin is 70 units. Meaning, every time na magkakaroon tayo ng production, 70 yung production. So, gagawa ka ng panibagong table na ipapasok mo yung kanina. Ito. I-convert natin siya dito. So, 64 daw yung beginning inventory. Ang requirement natin ay 33. So, 64 minus 33, 31. 31 yung magiging beginning. So, 31 minus 30, 1. 1 yung magiging beginning sa period 3.
1 minus 30 equals negative 29. Since nag-negative tayo, kailangan meron tayong production. Pero bawat production, 70 daw yung pinoproduce ng ating production lot. So negative 29 plus 70 equals 41. So itong 41 na ending ng period 3, magiging beginning ng period 4. So 41 minus requirement na 30 equals 11. So walang production kasi positive. So itong 11 magiging beginning ng period 5. 11 minus requirements na 40 equals negative 29. Negative na naman. So magpapaproduce na naman tayo. Negative 29 plus 70 equals 41. 41 na ending dito magiging beginning sa period 6. So 41 minus 40 equals 1. Walang production dahil hindi negative. So 1 magiging beginning sa period 7. So 1 minus 40, negative 39. Kulang na naman. So may production ka ulit na 70. So minus 39 plus 70 equals 31. 31 yung magiging beginning inventory sa period 8. So 31 minus 40, kulang na naman, negative 9, may production ka ulit na 70. So minus 9 plus 70 equals 61. And so on and so forth. Sa example natin, 8 weeks lang yung pinag-uusapan natin, kaya tumigil na tayo. Pero sa loob ng 8 weeks, makikita nyo na meron tayong required na 4 na beses na gagawa ang production. Kailan mangyayari yung production na sinasabi natin? Kailan kailangan magkaroon ng production? Lizel Magbuo. Lizel, good afternoon. Good afternoon po, sir. Base sa table natin, kailan dapat tayo merong production? Kailan gumawa? Kailan Sa kailangan table po, sir. gumawa? Oo. Kailan natin kailangan gumawa? Weeks, Weeks? Week 3, sir. After po ng week 3. Week 3 and ano pa? Dediretso na po sa week 4. Hindi. Week 4, wala tayong production, no? Kasi may sobra pa tayong 11, eh. Magkaka-production lang tayo kapag kulang, di ba? Okay. So, tama ka, week 3, kailangan mo ng production ng 70. Saan pa yung mga weeks na kailangan natin ng production? Sir, sa week 2 po. Wala tayong production sa week 5. wait lang, sir. Sa weeks 2. Sa week 3 po. Sa week 3. Week 3. Tapos po sa week 5. Okay. And then week 7. Tapos week 8 po. Okay, correct. Thank you, Lizel. So, ganun lang ang ibig sabihin dito ng ating master schedule. Yung master scheduler, gagawa siya ng ganitong table para malaman niya kung kailan siya magpo-produce. So, ngayon, makakasigurado siya ngayon na, okay, so, base sa ating demand at saka sa supply, kukulangin tayo sa week 3, week 5, week 7, saka week 8. So, doon tayo gagawa ng production na tig 70. So, pag nalaman na natin yan, makakompute na natin yung cost implication. So, dito, kanina, kung maaalala nyo sa umpisa, may mga negative pa, di ba? So, kaya tayo gumawa ng master schedule para maalis yung mga negative. So, ito yung master schedule. Nilagay mo yung MPS dyan, week 3, week 5, week 7, tsaka week 8. So, from here, makocompute mo kung ilan yung available to promise inventory. Ibig sabihin, wala pang nag-order nito, pwede mo siyang i-offer sa ibang mga customer na gustong mag-order. So, paano ba nakukuha yung available to promise inventory? Ganito lang yan. So, sabi natin, ang beginning natin, 64, di ba? Ilan ba ang orders? 64 minus 33 equals 31. Tapos, meron pang order na 20. So, 33 plus 20, 53. 64 minus 53 equals 11. So, ibig sabihin, sa period na to, 11 lang ang sobra mong pwedeng i-offer sa iba. Kasi yung 33 at saka 20 ay may nakapag-order na. Okay? So, tapos nag-produce ka ng week 3 ng 70. Pag nag-produce ka ng 70, ilan ba ang magiging sobra mo dyan? So, 70 minus 10 minus 4. Kasi ito na yung confirmed orders natin. So, meron ka matitirang 56. Sa susunod mong production sa week 5, 70. 70 minus ilan ba order mo? 52.
So meron kang 68 pa na pwedeng ipa-order. Ngayon, sa week 7 at saka sa week 8, meron kang master production schedule pero wala ka pang sure na order. Kasi blanco pa sila, oh. So, ibig sabihin, ang available to promise mo sa mga customers mo ay 70 pa rin. Naintindihan kung paano kinompute yung available to promise inventory? Lizel, naintindihan ba? Yes po, sir. Okay, thank you. The rest, kung hindi naintindihan, let me know. Pero ganun lang siya. So, ikukumpara mo yung available na inventaryo minus kung ano yung actual na order. Yun yung available na pwede mong pang i-offer sa iba. Baka nalito kayo kasi magkaiba yung order at saka forecast. Yung forecast kasi ito yung estimate mo. Yung order, ito talaga yung naghihintay na ibigay mo yung order. So, pag nagko-compute ka ng available to promise inventory, ang gagamitin mo lang is yung sure na order na talaga. Kasi yung forecast, pwedeng hindi pa rin yan mangyari, di ba? So, ang gagamitin mo lang talaga is yung totoong order para malaman mo kung ilan pa yung sobrang pwede mong ibigay sa iba. Okay? So, yan na yung ending na itong module na to, but meron pa tayong isang module. Mas madali siya kumpara dun sa naunang to. Pero, okay. So, ano ba yung, kung kanina nag-aggregate planning tayo, ito naman, yung susunod natin na topic is more on specific na material requirements na. So, kung kanina aggregate planning tayo, yung production ng nung products natin, pag nasa MRP tayo or material requirements planning, ang pinaplano natin dito is yung mga materyales na kailangan para gumawa tayo ng products natin. So, kung gumagawa ka halimbawa ng lamesa o ng upuan, yung mga screw, yung mga pako na gagamitin, yun ang pinaplano mo dito sa material requirements planning. So, papaano ba ang MRP? So, of course, kailangan mo dyan ng master schedule para malaman mo kung kailan ka magpo-production. Kailangan mo rin kung meron kang changes sa design, ganyan. And then, yung MRP usually is a computer program. So, doon mo lahat ipapasok ng inputs para maglalabas siya ng mga outputs. Daanan natin yung mga inputs natin. So again, ang inputs ng MRP, of course, yung kaninang kinumpute natin na master schedule para malaman natin kung kailan ba tayo magpo-produce. Para ma-schedule natin yung procurement ng raw materials, kung kailan ipa-fabricate, kailan i-assemble. So bill of materials, dyan din natin kailangan malaman kung ilan ba yung o-orderin na raw materials. Sa bill of materials, dyan natin makikita yung product structure tree. Ano ba yung product structure tree? Ganito siya, oh. So, halimbawa, ang finished product natin ay finished chair. Paano ba gumawa ng chair? So, kailangan mo ng front legs, ng crossbar, ng seat, back support, at saka yung mga side rails. So, kumbaga, parang aalamin mo kung ano yung mga raw materials pababa. Ganyan kapag sa production tree. So, ito namang isang image na nasa kanan, ito yung actual na ilan ba yung raw materials na kailangan natin. So, for example, so X yung tree natin, di ba? Para daw makagawa ng isang X, kailangan natin ng 2 B at saka isang C. Para makagawa ng B, kailangan natin ng 3 D at saka isang E. Para makagawa ng C, kailangan natin ng 2 E at 2 F. Nakukuha? So far, kung ano itsura ng production structure tree. So kung kanina ang pinag-usapan natin sa aggregate planning, yung lahat ng products na gagawin. Dito, mas specific na kasi yung materials na nagagamitin sa production yung pinag-uusapan. So sample illustration. So halimbawa, meron tayong given na ganito. So merong component B, C, D, E. Ito yung on-hand natin. Meron daw tayong 4 pieces ng B, 10 pieces ng C, and so on. So, ang tanong sa atin is, determine the quantities of B, C, D, E, and F needed to assemble 1X. So, ito siya, di ba? So, para makagawa ng X, kailangan ng 2 B, tsaka isang C. Para makagawa ng B, kailangan ng 3 D, at tsaka isang E. And so on and so forth. So, paano ba malalaman kung ilang quantities ng B,
C, D, E, and F ang kailangan. So, madali lang siya actually. Ipa-plot mo lang siya. So, X, para makagawa ng isang X, kailangan ng dalawang B. So, 2 times 1 equals 2. Para makagawa ng X, kailangan ng isang C. So, 1 times 1 equals C. So, ilan ba ang kailangan para makagawa ng B? Kailangan daw ng 3 D at saka isang E. So, 3 times 2, kasi dalawa yung B na kailangan para makagawa ng X. Tapos, 1 times 2, kasi dalawang B yung kailangan. Nasundan ba? So, itutuloy mo lang siya hanggang sa baba. So, sa taas ka magsisimula, pababa. So, ilang B yung kailangan? 2. Tapos, ilang D yung kailangan? 3. Pero dahil dalawang D ang kailangan, 6 na D yung dapat nandyan. Tapos sa E, ganun din. So, pababa siya. Naintindihan kung paano to kinuha? Huwalde. Hello, good afternoon, Huwalde. Keiko, Huwalde. Yes po, sir. Nakuha natin kung paano nakuha ito. Opo. So, dahil dalawa yung B na kailangan, 2 times 3 D yung computation. So, ganun din sa kabilang side. Madali lang to. Medyo mag-iisip ka lang ng konti. So, ngayon, ang sabi sa atin, may mga given tayo. Ito daw yung on-hand natin. Ang tanong sa atin is, ilan pa ang o-orderin natin na B, na C, na D, at saka E? So, dahil ito ang kailangan, 2 B, isang C, 6 na D, yung E, madami siya, oh. So, 24 plus 2, 26 plus 2, 28. So, 28 yung E. Yung F, 2 lang. So, ibabangga mo yan doon sa on-hand mo. So, 20, yung on-hand minus 4 na kailangan, 16. So, 16 na lang yung kailangan nating orderin na B. And so on and so forth. So, ganyan kapag gumagawa ng MRP or Material Requirements Planning. Gagamit ka ng production tree, tapos titingnan mo kung ilan pa yung requirements mo, tapos kung meron kang on-hand, ibabawas mo yung on-hand para malaman mo kung ilan yung o-orderin mong raw materials. So other inputs for MRP, yung inventaryo nga, para malaman mo kung ilan yung on-hand. Ibabawas mo of course yung on-hand sa requirement para hindi ka naman magsosobrang order. And then MRP processing. So ito sa computer na siya ginagawa. So, lahat ng mga end item requirements sa master schedule pinagsasama-sama doon sa MRP processing para malaman kung ilan yung o-orderin at kailan siya o-orderin. Then, of course, so ito yung itsura niyan. So, kasi nga, kailangan natin, para makagawa tayo ng X, bababa tayo dun sa pinakamababang requirement. So, kailangan i-procure muna natin yung material D, tsaka F, at tsaka I. Tapos pataas ng pataas. So, papakita ko lang to sa inyo. Hindi nyo naman siya kailangang gawin. Basta kailangan maintindihan nyo lang kung para saan yung MRP. And then, of course, yung outputs ng MRP is yung planned orders report, order releases report, and then any changes sa mga planned orders. So, kung may sobra o may kulang, babaguhin mo yung orders mo. Other reports, of course, ito. Performance control, planning, and exception reports. Pakibasa na lamang to para mas maintindihan niyo kung ano yung mga outputs ng MRP. Other consideration, safety stock. So, dapat meron kang stock. Medyo confusing kung iisipin mo kasi sabi natin kailangan eksakto palagi ang order, walang sosobra. Kaso, minsan kailangan mo din magpasobra ng safety stock kasi kapag ka biglang nagkulang, baka wala kang mabilihan. So, diskarte na ng operations manager kung gaano kadami yung safety stock na gagamitin niya. Pero dapat hindi sobra-sobra para hindi naman din sayang. Okay, lot sizing, kung ilan yung order, kung ilan yung lot size per production. So, kung kapag nag-order ka, ilan ba yung gagawin mo? So, example natin kanina sa master production schedule, ang ating lot size dun is 70, di ba? So, kada magpo-production siya, 70 yung gagawin. Then, MRP sa services. So, kapag sa services ka naman, kung halimbawa restaurant, papadoms ka, kung gagawa ka ng MRP, pababa din. So, yung menu,
ano yung mga nandun sa menu, tas ano yung mga ingredients ng mga food nila doon. So para malaman mo kung ilang asukal ang bibilhin mo, ilang paminta, ilang sibuyas, so ganun yung MRP sa services. So kanina kasi sa production tayo, yung upuan yung example natin, pako, screw, kahoy. Pag sa services, menu, tas ano yung mga ingredients. So these are the benefits and requirements ng MRP. So syempre ang benefits is gusto natin konti lang yung inventory na nakastock sa atin and dapat hindi naman siya kulang kahit na konti lang. Requirements, of course, kailangan meron tayong software program and then tama yung master schedule na ginawa, yung bill of materials, and then inventory records. So dapat tama para maging tama yung output. So kung meron tayong MRP, merong MRP version 2, Manufacturing Resources Planning naman yan. Dito, kinonsider mo na yung ibang mga factors kagaya ng finance, kung may pera ba tayo, marketing, kung meron tayong customer, may demand, and then manufacturing, kung kaya ba nung existing natin na manufacturing. So kumbaga parang level up ng MRP ang MRP2. Yung MRP2, may level up pa siya. Yun yung ERP. So sa ERP, so bibilisan ko na lang to ha kasi pinapaliwanag niya lang yung MRP2. So sa ERP naman, evolution ulit ng MRP2. So MRP, MRP2, and then ERP. ERP, ito yung mga enterprise resource planning, computer software to talaga na ginagamit ng mga companies. So dito, ilalagay mo lahat ng information coming from HR, coming from accounting, coming from production. Lahat ng information nandun, makikita lahat ng mga senior officers para pag magde-decide sila, makikita nila kung anong impact sa ibang department. Hindi yung pang HR lang, hindi pang accounting lang. Sample modules, ito. So kung halimbawa HR ka, ang sample ng software module ng HR, it maintains a complete database of employee information such as date of hire, salary, contact information, performance evaluation, and other pertinent information. So lahat ng yan available sa ating ERP. Okay, actually that ends our discussion. So meron tayong take-home quiz. So quiz number 4 will be available later at 5:30. Sa ating Google Classroom. Ang topic, ang coverage lang is yung discussion natin today. Aggregate planning and MRP and ERP. Deadline of submission is on or before December 1, 2020, 11:59 p.m. Ang submission is via upload to Google Classroom also. If you cannot upload via Google Classroom, sabihan mo ako sa FB Messenger para makapag-usap tayo kung paano ka magsasubmit. Good luck. Actually, madali lang yung exam. Ang objective natin is sundan nyo yung pinag-usapan natin na master production at saka yung aggregate planning. Okay, any questions? Pa-up naman ulit ako ng video. Malapit na tayong mag-goodbye.